Ito po, malinaw na kidnapping. Bilang abogado sa Pilipinas, naninindigan po ako na yan po talaga ang krimen na nangyari. Ang aking posisyon, pati mga maestrado po pwedeng malitis sa Pilipinas. Anong pipigil sa Pilipinas? Para kidnapping din sila, dalhin sa Pilipinas at litisin at ikulong. Ang pag-uusapan natin, nakita natin kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Meron bang pananagutan ng mga kapulisan, mga miyembro ng kabinete at ang presidente mismo noong sapilitan nilang pitula ang ating presidente sa dahig? Well, unang-una po bago tayo pumunta sa usapin na ganyan, sasagutin ko lang po yung sabi ng ating Executive Secretary Bersamin na hindi raw nila tatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Ang proseso po, sinabi ko nung isang araw, kung pwedeng mag-apply for provisional liberty, tignan is, flight risk ka ba? Anong krimen ikaw ang nasasakdal? Ano yung mga kondisyones? At kung may capacity ka ba para manakot mga testigo. Tapos ang susunod na tanong, saan? Ako pwedeng sa Netherlands, pero siyempre kung sa Netherlands, bakit pa sila hihingi ng provisional liberty? Narito na sila. Bagamat siyempre, ganito ang hawla yung tinatawag nating Hilton Prison. Pero hindi nakapagtataka po ang sinabi ni E.S. Bersamin. Kaya nga nila kinidnap at pinadala sa dahig dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. So hindi na po kami nagtataka, ES, na talaga hindi nyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. 80 anyos na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayan ng Pilipino. Hindi po yan mabubura sa aming isipin. So ano nga bang krimen ang nangyari nung sapilitang isinakay nila si Presidente sa eroplano na nagdala sa kanya sa dahig? Well, ang ginagamit po nating term ay kidnapping. Pero sa totoo lang, ang kidnapping po, hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Kapag taong gobyerno po ang nanupil ng kalayaan ng liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na arbitrary detention. Ano ba yung mga elemento ng arbitrary detention? Number one, yung nasasakdal o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Pangalawa, pinakait niya yung kalayaan ng isang tao. Dapat merong aktual na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Pangatlo, ito ay walang legal na basihan. So tignan natin kung nandyan ba yung mga elemento. Unang-una, taong gobyerno ba lahat ng gabinete at ang presidente na nagkonsyabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte? Ang sagot, oo. Element 1, present. Element 2, nagkaroon ba ng aktual na pagdedetene kay Presidente Duterte? Well, nakita naman natin sa video, tinanong nga ni Presidente doon sa Villamor, ako ba'y under arrest? Opo. Anong dahilan? Hindi nila naman pinakita yung warrant of arrest ng ICC, pero ang sinasabi nila, Interpol, ICC, pero wala pong kaduda-duda na nung panahon na yon, hindi makakaalis Presidente doon sa Villamor. Kasi sa katutak ng pulis ang naroon para siguraduhin na hindi siya makakaalis doon sa Villamor. So, element number 2, present! At ang pangatlo, ang detention is without any legal basis. Yan po ang pag-uusapan natin. Legal na basihan ba yung warrant of arrest? Well, kung yung warrant of arrest ay dumaan sa tamang proseso, legal po yan. Pero ang sinasabi nga natin, hindi tama ang proseso. Ano yung hindi nasunod? Yung Article 59 ng Rome Statute na dapat yung unang-una, humingi muna ng kooperasyon sa pamamagitan ng DFA ang ICC. Pangalawa, humingi rin ng assistance sa Interpol ang ICC. Hindi po parehong naganap yan. Unang-una, wala pang ang request na nagagawa ang ICC sa Pilipinas, ayan na sila, inaresto na nila. Pangalawa, wala namang kahit anong kooperasyon na hiningi ang ICC sa Interpol at wala pang ginagawa ang Interpol kasi walang red notice alert labang kay Presidente Duterte noong mga panahon na yon. Pangatlo, meron lang diffusion notice na ang nagpadala naman ay Pilipinas. So baliwala yun. Parang ang Pilipinas, hinihingi niya sa sarili niyang Pilipinas na arestuhin si Presidente Rodrigo Roa Duterte.
Now, paano sana naging legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC? Well, naging legal sana yan kung pinadaan sa proseso. Ang sabi ng Rome Statute, papadaanin natin yan sa pamamagitan ng proseso ng extradition. At ang extradition naman, ang umiiral na batas dyan na isang presidential decree na hanggang ngayon po ay hindi pa na re-repeal, no? At ang yan po ang Presidential Decree 1069 na nagsasabi nga na kinakailangan maghain ng complaint for extradition ang gobyerno sa ating RTC. Ang RTC mag-i-issue ng warrant of arrest, tapos dadali ng tao sa hukuman at tatanungin ng hukuman, ikaw nga ba itong taong hinihingi na kung sino man humihingi, anong krimen na nagawa mo, at kung meron bang legal na basihan nga na para arestuhin yung tao. Yung issue na kung meron legal na basihan, hindi po naging issue sa lokal na hukuman kasi hindi nga nila pinadala sa lokal na hukuman. Ang ginawa nila, diniretso nila sa ICC na hindi naman po yan ang intensyon. Alam niyo po kung babasahin natin yung travaux préparatoires. Ano yung sabihin ng travaux préparatoires? Ito po yung proceedings nung sinusulat nila ang Rome Statute. Kaya linagyan niyang article na yan na kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman. Kasi nga po yung mga naunang pagkakataon na palibasa, akusado ang isang tao sa isang karumal-duman na krimen, gaya ng pagpatay ng mga Hudyo ng pangalawang pandaigdigang digmaan na nangyari kay Eichmann. Yung Eichmann nga kasi kinidnap galing sa Argentina, dinarag para hindi makapalag at dinala sa Israel kung saan siya linitis. At ang isang depensa niya, pwede ba naman yun? Kidnapping na ang ginawa niyo sa akin para lang ako mapanagot, para magkaroon ng katarungan ng biktima ng World War II. Sabi ng hukuman doon na Israeli Supreme Court, main pa nga dahil wala kami pakialam, malay namin kung paano ko nahuli, importante, bigyan ka ng katarungan at ng patas na paglilitis. Pero alam natin, hindi na po yan sang-ayon sa batas na ng karapatang pantao. Kinakailangan, kung ikaw ay nais mong magbigay ng katarungan laban sa isang tao na gumawa ng isang karumal-duman na krimen laban sa buong daigdig, yung pamamagitan ng pagkuha mo sa taong yun ay dapat nasa tama rin. Kaya nga, ginawa ng Rome Statute, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman at magkaroon ng tamang extradition hearing nang masigurado na walang paglabag sa karapatang pantao. At dahil hindi nga po yan nasunod, anong tanong natin? Nandyan ba ang legal na basihan sa pag-aaresto at pagpapunta sa dahig ng presidente? Ang sagot, there was no legal warrant. Dahil nga po, ang warrant of arrest dapat pinapunta muna si Presidente Duterte sa harap ng lokal na hukuman nang malaman kung meron bang sapat na basihan na bigyan ng visa yung mandamiento de arresto na inisyu ng ICC. So mukhang ang element 1 present, ang element 2 present, ang element 3 present. So talagang ito pong kaso laban sa mga taong gobyerno na nanghuli kay Presidente at nagpadala sa dahig ay ang kasong arbitrary detention. Ang tanong, paano yung pagpapadala sa ICC? Kasi alam natin na mayroong international crime na extraordinary rendition. Well, sa Amerika nga, di po yan illegal eh. So, sinasabi ng Amerika, may karapatan sila na yung mga kalaban ng gobyerno, mga risk to national security, po pwede nilang dalhin sa mga lugar-lugar na po pwede silang ma-torture kasi pinagbabawal ang torture sa Amerika. Yan yung sinasabi nilang extraordinary rendition. Ito po, malinaw na kidnapping. Kasi kinuha yung tao, ang nagdala dito sa Hague ay mga taong gobyerno pa rin, kasama yung mga pulis na sakay ng eroplano at saka linagay sa hukuman. Ang tanong, paano yung mga tao ng ICC? Hindi ba sila conspiracy rin? Well, ang sagot po dyan, sang-ayon sa ating batas sa Pilipinas, kung matapos masabihan ang mga maestrado dito sa ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at nagpilit sila na ituloy ang proceedings, ang aking posisyon, pati mga maestrado po pwedeng malitis sa Pilipinas. Dahil sila ay magkakaroon na ng konsabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ni Presidente Duterte. Bagamat ang pamamaraan nga na nakuha yung kanyang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay illegal through kidnapping. Pero sa ngayon, di ba natin alam? Kasi sigurado naman ako, ilalabas yung issue ng pagiging illegal ng paghuli sa kanya at titignan natin kung anong sagot ng mga maestrado. Totoo po na meron talagang provision sa Rome Statute na merong immunity yung mga opisyalis ng hukuman. Kung ang korte naman mismo, ang ICC mismo, magbabaliwala kung ano nakasaad sa ICC, bakit ang Pilipinas naman, i-honor yung immunity nila?
Gayong pag nalaman na nila na illegal yung pamamaraan ng pag-vote sa kanyang pagkatao, nagpilit pa rin sila, alam naman nila na sa batas ng Pilipinas, meron silang pananagutan. E paano natin sila makukuha? Well, kung kinidnap nila si Presidente at dinala sa The Hague, anong pipigil sa Pilipinas? Para kidnapin din sila, dalhin sa Pilipinas at litisin at ikulong. Diba? Kaya nga po ako, ang sinasabi ko, daanin natin ang lahat sa legal na pamamaraan. Pati yung pamamaraan ng paghuli sa isang akusado. Remember, it is the golden rule. Kung ayaw nila na kidnapin yung mga nagpakulong kay Presidente at dalhin sa Pilipinas, litisin at ikulong sa correctional for women, importante, igalang din nila yung karapatan ni Presidente Duterte at matapos mapruebahan na ang kanyang pagpapadala rito ay through kidnapping, arbitrary detention, dapat mag-order na palayain ang Presidente Duterte. Wala po akong linalaba. Statement of fact lang po yan. Kasi nga po, kung magpipilit tayo ng tinatawag nating unilateral action, yung aksyon na sang-ayon lamang sa punto de vista ng isang partido, po pwedeng gantihan yan nung kabilang partido na gagawin din niya kung ano yung gusto niyang gawin. Kaya nga po, dapat lahat sumusunod sa rule of law. At bagamat hindi pa nga nahahain yung issue ng pagiging illegal ng pag-aaresto ng Presidente Duterte, matapos yan, ang aking paninindigan bilang isang Pilipinong lawyer, kapag nasabihan sila kung paano at hindi sila nag-order na i-release ang Presidente, pati sila may pananagutan sa batas Pilipinas. At huwag kayong mag-isip na palibasa, sibilisado mga Pilipino, hindi natin magagawa ang ginawa nila kay Presidente Duterte na pinakidnap nila si Presidente Duterte. Yun lang po. Wala pong krimen dyan dahil ang alam ko naman is the golden rule. Kaya nga po sinasabi ko, dapat daanin lahat sa batas, sa tamang proseso. Pero premature nga kasi hindi pa naman natin alam kung ano maging desisyon ng mga maestrado matapos masabihan sila at mapruebahan na kinidnap na po ang Presidente Duterte. Muli po, importante na meron tayong karagdagang alam sa Batas Pilipinas at Batas International dahil napakadami pong fake news na kumakalat ngayon. Both sides, pro and anti, ay nagsasabi na fake news yung kabila. Pero sa tingin ko naman, may sapat na katalinuhan ng taong bayan para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan at kung sino nagsisinungaling. At syempre po, ang kapangyarihan na matanggap ang impormasyon bilang katotohanan ay nakasalalay po nga po, doon sa pagtanggap ng tao kung ano talaga ang katotohanan. Kaya ang karagdagang kaalaman, yan po ang sandata laban sa fake news. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kontrobersyal ang aking sinabi ngayon, pero bilang abogado sa Pilipinas, naninindigan po ako na yan po talaga ang krimen na nangyari. And let this be a warning to all na kapag nagbulat-bulagan doon sa krimen na ginawa kay Presidente Duterte, yan po isang basihan sa ating batas para maakusa rin bilang co-conspirator. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik sa Spokes Hour. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito pong Spokes Hari nagsasabi, I love you Philippines, the only country that I have you, the only country that I will ever love. Nandito lang po ako asylum seeker para wag ma-deport ng Marcos Jr. administration. God bless.